kalusugan ay number 1. 2012 CMMA Finalist for Best Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Usog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam niyo bang batay sa pinakahuling National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute, mula 2008 hanggang 2011, tumaas po ang insidente ng acute o panandalian at malubhang kaso ng malnutrisyon sa mga kabataang Filipino mula 6.9% tungo sa 7.3%. At alam niyo ba na nasa Region 2, Region 4B at ARM ang may pinakamataas na dami? Magandang hapon, ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon Season 3. Malusog na katawan, nutrisyon ang kaingat-ingat. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasabuhan. Sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katawan. Good afternoon, maayong uto, magandang hapon, buenas tardes, assalamualaikum, mga kabarkada, mga ka-advocate sa wastong nutrisyon. Okay ba yung intro ko? Kulang na lang Bicolano sa kanta. Okay ba kayo? Oo. Okay ba kayo riyan? Abay, walang dahilan para di maging okay dahil narito po muli ng nangungunang advocate ng good nutrition sa bansa. Walang iba kundi ang masipag at napaka-responsableng Executive Director po ng National Nutrition Council na si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ma'am Bernie. Magandang hapon, Rod. Good afternoon at sa mahal natin mga suki. Magandang hapon po. Alam mo, Rod, napansin ko lang. Ano po yun? Habang palapit ng palapit ang Christmas, dumadami yung descriptors mo sa akin, ha? Hindi na lang ngayon ninang, hindi lang ninang, meron ka na naman bagong ginamit. Responsable. Gaya ng sinabi mo, malapit na kasang Pasko. Hindi ko, kinukunin ko lang po, ma'am, sa topic natin ngayong hapon tungkol sa corporate social responsibility. Magaling ka talaga, Rod. Magaling ka talaga. Yes, sektor ng negosyo laban sa gutom, malnutrisyon at kahirapan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ano po ba yung eksaktong kahulugan, ma'am, no, ng corporate social responsibility? Simple lang naman yan, Rod. Actually, kaibigan, ang corporate social responsibility po ay tinatawag din natin na CSR for short kasi mahilig tayo sa mga acronym, di ba, Rod? Opo. Ito ay isang proseso na ang layon ay maging responsable ang mga pribadong kumpanya ng negosyo. Okay, yung mga negosyante. Oo. Meron din mga non-government organizations na kasama dito sa malawakang movement na ito. Pamamagitan ng pagtataguyod ng mga aksyon positibo ang epekto sa kapaligiran, sa mga consumer, sa mga empleyado, sa mga mamamayan, at pangkalahatang komunidad. At dahil may pondo ang mga negosyo, nasa magandang posisyon po, ma'am, sila para makatulong sa paglaban po sa malnutrisyon. Correct. Alam mo naman, kahit anong ganda ng pamamalakad ng ating pamahalaan, talagang kung lahat ng pangangailangan ng ating bansa ay kailangan tugunan ng gobyerno, hindi rin talaga sapat. So, kailangan natin ng partner. Oo. So, sa pag-invest ng mga non-government organizations at saka mga private groups sa tinaguriang social sectors kagaya ng kalusugan, edukasyon, nutrisyon, at iba pa, na itataguyod ang paglago ng ekonomiya at mapapababa yung insidente ng kahirapan at gutom. So, ang CSR ay mainam na intervention upang malampasan natin ang mga problemang ito gaya ng malnutrition, gutom at mga kaugnay na alalahanin. Pero ma'am, gaano naman po ka-epektibo
ang CSR kontra po malnutrisyon? Ayan, hindi ako makakasagot niyan. Kaya tayo ay nag-imbita ngayong hapon ng isang guest resource person na siyang kumakatawan sa League of Corporate Foundations na isa sa mga private sector representatives ng National Nutrition Council Governing Board. At siya ay ang pangulo rin ng UCPB, United Coconut Planters Bank, Coconut Industry Investment Fund Foundation Incorporated, at walang iba, at siya ay walang iba kundi si Mr. Edgardo Amistad. Good afternoon po, Mr. Amistad, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrition. Magandang hapon, Asik Bernie at kay Rod. Magandang hapon po, sir. At magandang hapon din sa mga nakikinig ng inyong programa. Opo. Okay, diretso na po tayo sa ating talakayan ngayong hapon. Sir, unang tanong po namin, paano po ba tinutugon ng corporate social responsibility ang gutom, malnutrisyon po at kahirapan sa bansa? Maganda yung una mong katanungan, Rod, no? Siguro bago ko lang sagutin, konting information lang tungkol dun sa organisasyon ko, yung League of Corporate Foundations. Ito ay binubuo ng halos 80 pinakamalalaking foundation dito sa ating bansa. So yung kamunang example, yung San Miguel, Petron, Jollibee, at iba pa. No? Lahat ng malalaking kumpanya yan, may mga foundation member namin. So, ang focus namin yung corporate social responsibility dun sa katanungan na paano ba namin ina-address itong problema sa gutom at malnutrition At kahirapan. no? Tatlo kasi yung main programs or the direction namin. Isa dyan yung livelihood. Pangalawa yung sa environment, pagtulong sa pangalaga sa ating kalikasan. Tama yan, Rod, no? At yung pangatlo yung sa education. Okay? Meron din kami committee sa health. So, under health, itong sa nutrition, ina-address ito. Aaminin ko, Asik Bernie at Rod, sa kasalukuyan, masasabing kulang pa siguro yung tulong namin sa nutrition. Pero may mga programa na ginagawa yung miyembro namin. Katulad ng, siguro mamaya kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, banggitin ko yung programa na ginagawa ng 2 miyembro namin na tuon dito sa problema sa nutrition. Sige po, ano po yun? Mamaya na lang po. Pwede po. So, siguro bago natin na nabigyan ng opportunity si Sir Amistad na i-describe yung mga specific examples. Ano po muna, pag-usapan muna natin, ano yung basic objective? Ano yung nag-udyok sa mga companies, profit companies, di ba? Mga negosyo na magkaroon ng ganitong direksyon. Corporate social responsibility. Ayan. Ang kasagutan ay noon kasi ang mga kumpanya, ang mga nagninegosyo, isa lang ang rason nila kung bakit sila pumasok sa negosyo. Yan ay para kumita. Correct. So, kita lang, pag kumita ka ng mas malaki, ayos na yan. Ngayon lumalabas, ang mga kumpanya may obligasyon din sa lipunan. Kasi, kaya naman sila naging successful din, kaya sila kumikita, gawa ng pinapatronize sila ng mga consumer, no? At dahil buhay nila itong consumer, dapat naman magbayad siya kahit papano sa lipunan. Tama, mas magandang term siguro yung ibalik. So tumulong sa mga suliraning problema ng lipunan. So ang lipunan naman natin talagang medyo maraming problemang hinaharap, no? At ang nutrition ay isa dito. Kaya naman maraming kumpanya ngayon, hindi lang dito sa ating bansa, pati na sa ibang bansa sa ibang mundo, na talagang ang focus ngayon corporate social responsibility. Ang kagandahan niyan, nagkakaroon tuloy ng parang kompetisyon ng kagandahan ng programa sa pagtulong, no? Sa mas dumadaming tulong. Yes. Ganon. Is that good, sir? Mas maganda ba yun na nagkakaroon ng competitive spirit among foundations? Palay ko maganda kasi hindi lang yung pagandahan ng produkto nila, halimbawa, kundi pagandahan din ng paano sila tumutulong sa
society, no? Halimbawa, sa aming NCF, meron kami mga miyembro dyan na magkaiba ng, kumbaga, pwede mo sabihin mag-competitor, ano? Jollibee, member namin, McDonald's, member namin. Meron yung istasyon na ganito, yung istasyon sa kabila. So, magkakasama kami sa isang organisasyon at masasabi kong pagdating sa pagtulong sa problema ng lipunan, magkakasama kami. Nagkakaisa. BFF sila pagka. So ano po mga strategy yung isinasagawa? You mentioned earlier yung 3 pillars. Pero paano po ba ninyo na hihimok o na engganyo yung mga foundations? Talaga bang i-describe po ninyo? Kasi marami pa rin siguro sa nakikinig sa atin ng wala rin, konti lang ang kaalaman tungkol dito sa League of Corporate Foundations. Okay. Yung mga programa kasi nila, kadalasan related ito dun sa kung ano yung negosyo nila, yung operation nila. Halimbawa ako sa Coco Foundation, yung UCBBCI Foundation, coconut farmers, coconut industry ang focus namin So, ang mga programa namin, paano ba kami makatulong sa mga maliliit na magsasaka sa Nugan? So, may mga livelihood program kami, mga loans, papahiram kami sa kanila, may mga capability building dun sa kanilang organisasyon. Yung iba naman, nabanggit ko yung Jollibee at McDonald's sa halimbawa. Ang tingin nila, kaya sila naging successful, at maganda ang operasyon nila, gawa ng mga kabataan ang number one customers nila. So marami sa programa nila sa pagtulong, ang pinopokus, ang target nila talaga yung mga kabataan. So may mga scholarship programs, may school buildings, at may mga ganyan, yung nutrition feeding program. Sir, yun ba ay yung foundation nyo ba dumediretso sa mga coconut farmers halimbawa o nakikipagtulungan din kayo sa mga relevant government agencies yung foundation nyo? Hindi lang yung CIIF foundation but as a whole. Ang ginagawa namin Asik Bernie is may tie-up kami sa government agency katulad ng Philippine Coconut Authority. Kapag halimbawa nagpapahiram kami, kailangan malaman namin ano ba yung magandang intercropping na itanim ng mga farmers at nagsasabi niyan Philippine Coconut Authority or the Department of Agriculture. Correct. May mga partner din kami sa baba. Ibig sabihin na halimbawa yung mga kooperatiba, mga NGOs, yung kapartner namin sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. So hindi naman po dumadating sa lugar na nagko-compete kayo against the government agency that is supposed to render the services o ganun. Alam nyo, Rod, Asik Bernie, sa laki ng problema, sa laki ng hinaharap natin, palay ko hindi competition yan talagang tulong talaga. Mainam na magtulungan ng pribadong sektor at ang public para ma-address ito. Kumbaga parang reinforcement to. Oo. Kasi hindi katulad ng ibang country. Halimbawa, may organisasyon ako kasama namin ng Singapore. May CSR din sa Singapore. Pero since mayamang bansa sila, wala silang problem siguro sa kakulangan sa eskwelahan. Tayo, malaki ang problema natin. So, hindi pwedeng gobyerno lang. Pero, bakit po nagkaroon pa ng liga? Kung meron naman ng mga individual foundations, yung mga corporations, bakit nagbuo pa yung League of Corporate Foundations? Kasi, advocacy din ito mainam, karamihan ng kumpanya, magkaroon ng CSR. So, paano na-encourage sila? Through dito sa League of Corporate Foundations. At mainam din na magkaroon ng sharing, yung good, yung best practices. So, sineshare ng mga foundation sa ibang foundation. At meron pa nga kaming pagkakataong mag-partner sa ibang, kumbaga hindi lang isang foundation, iba't ibang miyembrong foundation, isang programa. So, may partnership. Parang joint project. Okay, so mga kaibigan, kung meron po kayong tanong, text lang po sa ating text line 0919-884-0659. Yun pala yung text line namin dito sa
sa studio, sa stasyon. O tumawagin, yung text line mga kasama, 0919-884-0659 o tumawag po sa 882-2374. Magpapatuloy po mga kaibigan ang radyo mo sa nutrisyon. Pero ops, eto muna ang paboritong segment po ng lahat, ang text question of the day. Ano to, Rod? Pabigay, ano to? Ang tawag doon? Yung giveaway. Oo, giveaway. Okay, dun sa mga nakikinig, pagka naman di mo pa tumasagot. Ewan ko nila. Ibigay po ang ibig sabihin ng CSR. Naku, napaka ano naman. No, giveaway. CSR. Napaka-easy po ang ating tanong mga kasama. Ano po yung ibig sabihin ng CSR? Nabanggit ko na yung kanina, ilang beses ko yung nabanggit, ha? I-text nyo lang po inyong sagot sa ganitong format, ang inyong full name, space, address, space, at syempre ang sagot. Isan po yan sa 0919-884-0659. Samantala, kung nais ninyong mapakinggan muli mga kasamang ating paksa today at mga nakarang episodes, abay punta lang po sa www.youtube.com/radyo mo sa nutrisyon. Magbabalik po kami. Radyo mo sa nutrisyon. Lifestyle diseases iwasan. Kumain ng wasong pagkain. Mag-ehersisyo araw-araw. Huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer, diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at poor diet. Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon at ang pinag-uusapan po natin ay ang mahalagang papel ng mga pribadong kumpanya o non-government organization sa paglaban ng gutom, malnutrition at kahirapan. At ang ating bisitang resource person dito po sa studio ay walang iba kundi si Mr. Edgardo Amistad. Siya po ang Pangulo ng UCPD CIIF or CIIF Foundation Incorporated at ngayon nga po ay siya ang isang miyembro ng National Nutrition Council Governing Board as private sector representative representing the League of Corporate Foundations. Nasabi kanina ni Mr. Amistad Rod na hindi pa at this point hindi pa masyadong maigting ang suporta ng League of Corporate Foundation sa nutrition per se. Ngayon gusto naman natin pag-usapan na dun sa mga existing assistance or yung mga ginagawa na nila ngayon, ma'am. Paano po, Sir Amistad, ini-evaluate ng League of Corporate Foundations yung inyong investment or assistance dito sa mga project? Meron po ba kayong paraan para masabi na effective ang ginawa ng tulong o hindi? Siguro para sagutin ko yung katanungan na Asik Bernie, bigay ko na rin yung example ng isang programa para sa nutrisyon ng isang miyembro namin. Sige po. At tingnan kung paano ini-evaluate kung effective siya. Opo. Nabanggit ko yung Jollibee Foundation. Miyembro namin yan. Meron silang programa kung tawagin BLT o Busog, Lusog, Talino Program. Ang tinatarget nila, yung mga... Pero pwede rin siyang BLT. Busog, Lusog, Talino. Ano? Sandwich yun. Wala. Bacon dito. Sa nutrition po, yun shortcut namin sa BLT sandwich. Huwag ko rin nalaman yun mo. Medyo nutritious din mo. May lettuce So, ang target beneficiary nila, yung grade 1 at grade 2 pupils. So, yung programa tumatakbo ng 136 days o halos sa 6 na buwan. So, ang objective, para maingganyo yung mga bata na pumasok, lalo na yung medyo kapos, no? May hirap lang, at yung kanilang kalusugan makapag-contribute na gumanda yung kalusugan nila.
So, ang kasama sa programa yung parents. Kasi tinuturuan sila mag-prepare ng nutritious na pagkain sa mababang halaga lang. No? Before, ang tanda ko sa 11 pesos, kaya ng pakainin ng isang bata. Kasama rin sa programa ang mga empleyado ng Jollibee, dahil mga volunteer sila, sila yung nagmo-monitor kung tama ba yung pag-implement ng programa sa eskwelahan. Meron din local na partner, kasi ang intention ng Jollibee Foundation, dapat hindi laging andoon sila. Dapat merong capacity ng May kasama din sila. Yes, from the community. Yes, pwedeng LGU, may kooperatiba yun, or may kumpanya doon. So, after 136 days, dapat Tapos na sa iba na silang lugar pupunta at makontinue yung program. Base dun sa resulta, from 2007 hanggang 2011, 25,000 pupils na yung natulungan nila. At lumalabas 8 out of 10 na-attain yung normal BMI. Okay, basal body mass index. Yes. So, Nutritional index yun. Kung tama yung tangkad nila at saka timbang sa standards. so lumalabas, nag-improve. So, successful at Talagang may resulta. may resulta. So, ang question lang nito, kung paano pa mapalawak ng Jollibee at yung ibang kumpanya kung pwedeng sumama na rin dito sa programang ito na mas maraming kabataan o yung mga estudyante sa grade 1, grade 2 magkakabi. 25,000 ho. 25,000. Bansa yan. Iba't ibang lugar sa selected sites. Actually, yesterday, Sir Amistad, nag-present ako sa Union of Local Authorities of the Philippines National Executive Board. Nag-meeting sila, 70th meeting na nila yun. At ang pinisent ko po ay yung kabuuang Philippine Plan of Action for Nutrition kasi gusto nating mapaigting din ang suporta at participation ng local governments. So, before my presentation, nag-report yung kanilang program manager. At isa sa mga pumisan niya itong BLT. Kasi gusto na ngayon ng ulap na magkaroon na ng official, formal engagement with the foundation para mapalawak pa yung BLT. Kasi mukhang successful. So, for replication na. So, maganda kung massive ang magawa natin yung replication para kapag ang pinag-uusapan ay 25,000, ma-multiply pa ng mas marami. Correct. Kasi ang magandang feature nung nakita ko sa short presentation kahapon, magandang feature yung participation nga ng community, ng parents. Opo. Kasi tinuturuan nga sila din sa food preparation. Tapos yung maganda rin na sana mapaigting din yung local food production, lalo na yung home and community food production. Para hindi sila bibili ng iluluto nila. Doon na lang Pwede mismo. nilang makuha sa kanilang mga garden. Tama yan. So maganda na ang kapartner din nila yata ay DepEd. Ano po? Yes. Isa pang kumpanya na member din namin yung Splash Foundation. Meron din silang feeding interactive literacy program. So, hindi naman nalalayo din sa ginagawa din ng Jollibee Foundation. Ang target din mga estudyante. Mga estudyante din. Plus to mga cosmetics. Pero sir, siguro baka meron kayong mga member kayo ng foundation na makumbinsin nyo na i-target din yung younger children, younger age group, like for instance yung below 2 years old, kasi yun yung mas magiging effective tayo dahil yun yung from pregnancy hanggang 2 years old, yun yung tinatawag natin 1,000 days of life na doon mas appropriate mag-intervene for nutrition, for health and nutrition. So, siguro po maganda pang pag-usapan natin yun kasi medyo late na tayo pagka school children na ang matatarget lang natin. Tama yan, Asik Bernie. As a matter of fact, siguro more than a month ago, naka-attend ako ng isang pagpupulong, in-sponsor ng Department of Health tungkol dito sa nutrition. At may mga nagsalita doon sa programa na ginagawa nila, yung sa before school age. At sabi ko maganda ito. So, kako iimbitahan ko kayo sa pagpupulong ng League of Corporate Foundations para ma-explika itong programa at ma-encourage yung members namin na naghahanap ng programa gusto nilang gawin, no? Opo, tama po. Sige po, thank you very much. So, isa pang gusto rin siguro malaman ng ating mga tagapakinig. Kung ako ay isang local government o kaya isang community or gustong magkaroon ng proyekto with the League of Corporate Foundations, paano po?
sino ang makikipag-ugnayan? Paano Paano kami makikipag-coordinate? makikipag-ugnayan sa inyo? May opisina po ang League of Corporate Foundations. Meron pong executive director kami, si Helen. Nakalimutan ko ngayon ang pangalan ni Helen, pero through that office, pwede pong makipag-coordinate, no? Magtanong kung anong mga partnership na pwedeng gawin between the League of Corporate Foundations at yung LGUs, no? At kung iba pang organisasyon na gustong makipag-partner sa amin. So, ano pong tingin niyo sa CSR movement in the future? Lalawak ko ba ito? Sabi niyo nga, masyadong malaki ang problema. Siguro, kailangan magtulungan. But within the business community, anong pananaw ninyo po? Ang tingin ko dyan na ito yung sinasabi niya yung wave of the future. Okay. Habang tumatagal, lumalabas na talagang importante sa kumpanya ngayon ng corporate social responsibility. As a matter of fact, yung organization namin, yung League of Corporate Foundations, meron na kami ngayong sinalihang grupo, ASEAN CSR Network. So, buong ASEAN na. Okay. Ang pinupush din, dapat ang mga kumpanya heavy sa good corporate responsibility. May mga reporting system na ngayon na ginagawa para hindi yung iba kasi sabi, magaling kami sa CSR pero yung pala PR lang. Through proper reporting, malalaman natin kung talaga namang May resulta. good corporate social responsibility. Magandang prospects yan. So, mga kaibigan, mahalaga po talaga ang papel ng pribadong sektor, ng negosyo in particular sa paglaban sa kahirapan, malnutrition at lalong-lalo na sa gutom sa pagsusulong ng ekonomiya. Sa pagkikipagtulungan ng pamahalaan at sa pamahalaan ay mapapagting pang effectiveness at coverage ng mga gawaing CSR habang sinasaalang-alang naman ang sitwasyon ng mga pinakamahirap sa mahihirap. Amen, Ma'am Bernie. Maraming salamat po Mr. Edgardo Amistad sa inyong pagpapaundak sa aming imbitasyon. Alam namin na Sabado ngayon talaga namang kailangan ng pahinga rin natin, pero maraming salamat po. Maraming salamat din Asad Bernie at Rod. Isang karangalan ang naimbita niyo dito sa inyong programa. Okay, baka meron pa po kayong parting words na sasabihin. Siguro ang masasabi ko lang na kami sa League of Corporate Foundations lalo pa namin pinapaigting ba ang tamang word para mas maraming mag-benefit dun sa aming mga programa, no? At through dito sa pagpa-partnership namin sa katulad ng National Nutrition Council, mas matulungan din kami na to reach out dun sa mas marami nating kababayan. Siguro next time hihingi natin yung listahan kay Sir ng 80 private businesses na members ng League of Corporate Foundations para paalam din natin sa mga nakikinig sa atin kasi good business yun kung alam natin na ang ating pinapatronize na isang produkto ay gawa ng isang kumpanya na may magandang CSR. Correct. Dapat pa natin ipatronize yung produktong yun. Hindi ba, Sir? Tama yan. Magandang message yan sa ating mga consumer. Opo. Kaya nga lang sinasabi ni Mr. Amistad, hindi lang puro sa kumpanya. Dapat may naibabalik din sila sa kanilang sa kumpanya. Ngayon, Rod. Ito dahil may sinusubaybayan, nandyan rin yung mga kasama natin na sinusuportahan yung programa, kami rin po may regalo para sa inyo. Ito, at ibabalik na namin yung suporta na ibinibigay ninyo mga kasama. Okay, narito na po yung ating mga winners ng TIG 100 pesos load. Giveaway. Oo, sobrang dali na. Ito na po yung ating mga winners. First winner of 100 pesos load ay mula Puerto Princesa, Palawan pa. Ako. Sagot niya. Oo. Senator. Hindi na si Mayor. Baka mamaya si Larry iiyak na naman yan. Huwag nyo naman magitin na magandang Palawan. Again, congratulations to Joey Cruz. Tama. Sagot niya, corporate social responsibility. Correct. Tama. Next winner naman natin ang 100 pesos load from
Balok, San Jose City. Saan to? San Jose. Oo, San Jose City, ha? Nueva Ecija. Nueva Ecija, ayun. Ang sagot ni Nanita Paulino, corporate social responsibility. Tama ba? Correct. Okay. At ang ating pangatlong winner ng 100 pesos load from Dagad-Dagatan, Caloocan City. Metro Manila. Malapit lang. Congratulations to Rodrigo Canon. Ang sagot naman niya, siyempre, corporate social responsibility. Congratulations. Maraming salamat sa inyo, aming mga sitting listener dito sa DZXL 558 kHz at viewers sa www.rmnnews.com/tv. Lagi po kayong makinig sa radyo mo sa nutrisyon tuwing Sabado, 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Pwede nyo rin kami maging friends ng Facebook. Hanapin lang yung radyo mo sa nutrisyon. Click nyo lang po yung like at friends na po tayo. Sundan nyo rin kami sa www.twitter.com/radyo nutrition lang po. Dahil maiksi lang eh. Small letters po lahat yun. At mga kasama, tandaan dito po sa radyo mo sa nutrisyon, ubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi ang mga maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Asset Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog